So, good morning, class! Good morning, teacher. How are you today? Kumusta man mo? Okay ra. So, karon na atay basahon nga story. Iyahang title kay Ngi, ang kati-kati ng ulo ko. Or Ngi, my head's so itchy. Kwento ni Luis P. Gatmaytan at guhit ni Abigail Goy. Base sa inyong nakita sa picture, unsa inyong maistorya kabahin ani nga bayi? Kano magdakaton siya sa iyang ulo? Okay. So, andam na ba mo mabinaw sa story? Alam niyo bang maraming mga bata ang nagkakuto? Siguro'y natatandaan pa ng mga nanay nyo kung paano silang inaalisan ng kuto at lisa ng nanay nila nung sila'y bata pa. O kaya'y nakikita nyo ang nahulog na mga kuto, kuyamad at lisa sa lamesa habang nagsusuyod si nanay, si yaya sa harap ninyo. Kay sarap tirisin. Basahin natin ang kwento ng 3 pesteng kuto para hindi pamugaran ang kuto ng ating mga ulo. Bakit ba kamot ka ng kamot sa ulo mo, bata ka? Tanong ni Nanay Myrna sa anak ni si Janet. Kinukuto ka ba? Nangutan na si Nanay Myrna ni Janet nang anong sige siya katol sa iyang ulo. Nangutan na siya, di kuto ba daw siya? Itubag si Janet. Hindi po, pagsisinungaling ni Janet. Pinapatuyo ko lamang po ang buhok ko. Ni Janet nga, wala daw siya gikuto, iyara daw gipamala iyahang buhok. Tingnan ko nga, dudang sagot ni Nanay Myrna. Ingos Nanay Myrna, akong lantawon. Iya daw lantawon ng ulo ni Janet. Bago pa nakalapit sa Nanay Myrna, sa anak ay tumakbo na ito palayo. Nanay, papasok na po ako, baka malate ako. Ningon si Janet nga, dalagan siya, di ba? Ningon siya dito nga. Muskwela na daw siya kay basin niyag malate siya. Yan ang gusto ko sa bata. Hindi tayo ipinapahamak pumapalakpak si Kakikikuto. So si Kakikikuto, kay isa ni siya sa kuto sa ulo ni Janet. Nalipay siya kay, wala, di ba kwanto siya sa iyahang mama. Wala na hiling ang ulo ni Janet. So balin niyang lipaya kay di siya makitaan. Kaya nga mabilis tayong dumami reto eh. Sarap dito sa anit niya. Ugon ni Kurayray Kuto. Kani si Kurayray Kuto, isa po niya siya sa kuto sa ulo ni Janet. Tingnan mo ang tataba ng aking mga kuyamad at lisa pagmamalaki pa nito. Maski naman doon sa anit ni Yaya Bining. Ang sarap ding magparami, di ba? Doon tayo lahat galing, sabi ni Hikatsu Kuto. So, ang tulo ka kuto kay si Kakikikuto, Kurayray Kuto, o si Kikatsu Kuto, bali nilang lipaya kay mga tambok dagpuan, lami daw ng ilahang mga ulo. Dito daw sila gakikan sa ulo ni Nanay Bining. Sabay-sabay na naghalakhakan ang 3 kutong bundat sa dugong nasipsip. So, bali nilang lipaya kay wala pa sila nasakban ang mga ulo dito sa ilang kuan ni Janet o ni Nanay Bining. Healthy pa kayo ang mga kuto nila. Buti na lang kamo at mahilig magsuyod si Yaya. Pero minsan natakot ako sa mga kuko ng kaibigan ni Yaya. Lalo na kamong ginaganahang magkwentuhan ng maghingutuhan. Muntik na akong matiris. Kwento ni Hikatsu Kuto. So ang matong tulo ka bukutong, sige sila istoryahan ay kung anang hapit daw sila masakpin, hapit daw sila matudsan, kay tagas daw kuko ang amigo ni Yaya. Isang araw, habang naglalambitin si Kakikikuto sa buhok ni Janet, nakita niya ng isang dalagitang paparating. Janet, anak, ito si Ate Jikjik. Inaanak ko siya. Dito muna siya titira sa atin habang nag-aaral. So, sa kaadlaw, habang si Kakikikuto, isa ni siya sa kuto sa ulo ni Janet, nakita siya
na isang bayi nga gapadulong niya. Kaning bayi ha kay si Ate Jik-Jik. Kani si Ate Jik-Jik, kinugos siya sa mama ni Janet, si Nanay Myrna. Ingon si Nanay Myrna nga, diri daw sa si Jik-Jik papuyon sa ilaha. Kay diha siya gaskwela dyan, dira siya sa magpundo sa ilahang balay ba. So nako, ito na ba si Janet? Ang laki-laki na. Alam mo, inaalagaan kita noong baby ka pa. Tuwang-tuwa ba ni Jik-Jik kay Janet? Tabi kayo ng Ate Jik-Jik mo sa kama. Ha? Sabi ni Nanay Myrna. Ingon si Nanay Myrna nga, magtapat daw si Ate Jik-Jik o si Janet sa daan. Ingos, naitubag si Janet. Opo, tuwang-tuwa ang tatlong bundat. Paano kasi? Mukhang galit sa suklay ang buhok ng bagong dating. Ang gulo ng buhok. Baling lipaya atong tulo ka puto kay nakita sila ng buhok ni Jik-Jik nga mura daw walay panudlay. Dami kuno kayong balin dito nga bigat na buhok. May naisip ako. Lilipat tayo sa ulo ng kinakapatid niya para makatikim naman ng ibang dugo. Pabulong na sabi ni Kakikikuto sa dalawa. Nag-istoryahanay si katong isa kakuto. Ningon siya dito nga nagplano sila nga ato sila sa buhok ni Jik-Jik. Ganan daw sila mutilaw laing na pong dugo. Mauna kayong dalawa. Ako muna ang maiiwan. Sisiksik kayo sa ngipin ng suklay ni Janet at doon kayo maghihintay ng tamang pagkakataon. Niingon ning isa kakuto nga, di ba tuluto sila kakuto? Niingon ning isa kakuto nga, unara mong duha, magpabilin sa ko. Kay siya nga ato mo sa sudlay, patagoon sila sa sudlay ni Janet. Kaya dito sa pag musudlay si Jik-Jik, mubalhin ang kuto sa ulo ni yung sudlay ni Janet. Dito sila magkuan, di ba? Dito sila mutago. Pag musudlay si Jik-Jik, mubalhin din ni Jik-Jik ang kuto ni Janet. Walang kamalay-malay ang dalawang babae sa plano ng mga kontrabidang kuto. Wiling-wili sa paglalaro ang dalawa. Walang pakialam kahit nabibilad sa araw. Atong duha ka bayi, si Janet ug si Jik-Jik, wala sila kabalog unsay plano atong duha ka kutos ilahang ulo ni Janet. Wala sila pakialam o ganang bulad na kayo sila sa init. Kaya di ba makakuto ng sige bulad sa init. So nang gabing iyon, bago natulog ang dalawa, tapos ka na bang magsuklay, Janet? Paggamit naman ng suklay mo. Hiling ni Jik-Jik na nakasanayan ng laging manghiram ng suklay. So kaniday si Jik-Jik, ganang day siya magsigpang hulag og sudlay. Muiyang naanaran ba? Ningon siya ni Janet nga, pwede ba daw muhulag og sudlay? Tas, di ba na to'y duha ka kuto nga dito na sudlay ni dito na siya sudlay ni Janet, na hulman man to ni Jik-Jik, iya daw hulman kay manudlay siya. Agad namang inabot ni Janet ang suklay. Heto, nag-aapurang pumosisyon ang mga kuto. Buti na lang, walang sariling suklay ang babaeng yan at mahilig siyang manghiram. Kaya hindi tayo mahihirapan. So baling lipaya tong duha ka kuto ay dili na daw sila maglisod ug balhin ulo ni Jik-Jik kay sige hilig siyang panghulag og sudlay. Dito ra sila mutago sa sudlay. Isang pasada lang ng suklay ni Janet sa buhok niya ay mabilis nang nakalipat ang dalawang kutong bundat. So iskasudlay ra daw ni Janet sa buhok niya, ni transfer dayon ang kuto, ni balhin ang kuto sa ulo sa pikas. Kapit kayong mabuti, baka kayo mahulog. Bilin pa ni Kakikikuto, Kinakurayray at Kikatsukuto. Ningon si Kakikikuto at Kikatsu nga, panghawid bug maayo kay basig mahulog mo. Susunod ka, ha? Bilin ang dalawa o habang kumakaway pa. Iya panggiinan nito nga, sunod baya, basta't gagawa ako ng paraan para makalipat. Sagot ng naiwang si Kakikikuto.
ireserba niyo sa akin ang gawing puyo, doon ako. Matatapos na ang maliligayang araw nila. Naghinayang sila sa dugo sa anit ni na Janet at Jikjik, kung paanong makakabitaw sila sa buhok ng magkinakapatid. Doon sila mahulog sa lamesa. Doon sila habulin at tirisin ng mga nanggigigil na kuto. Kaya nga ba galit ang kuto sa mga suyod at kuko? So, di ba balit tong lipaya tong tulo ka kuto? Kuan sila, gamahay sila nga nibalhin sila mga nang ulo sa pikatong duha ka kuan bayi na si Janet ug si Jik. Kay bali mang kuan na ato mga kuto di lagot kayo sila sa mga kanang kukos mga tong pankegan hadlok sila tudson sila mamatay sila. Nang malaman ng mga kasambahay ni na Janet at Jik na maraming kuto ang dalawa, nilayuan sila at tinukso. So kanang nakabalaan na sila sa ilang mga yayak, mga katabang sa ilang balay si Jik ug si Janet na nabalan silang dahan kayo silang kuto, wala na sila ilayuan na sila ba nang sige na sila sunlog ng dahang kuto inana. Kutuhin. Buska ng mga nakababatang kapatid ni Janet. Sinilag binuo nga kutuhon daw si Janet ug si Jik. Please lang, bawal gamitin ng mga kutuhin ang unan ko ha. Ayokong mahawa. Jahe sa forma, ani pa ng kuya nila. Ingon nilang igsuon nga laki dito nga kuan, dili daw siya pwede mong mahulam nila unlan. Kay mahadlok siya og matakdan. Buti na lang, may naisip na gawin si Nanay Myrna. So, nakahuna-huna si Nanay Myrna. Lahat tayo ay magsusuyod ngayon ng buhok. Walang puwera, pati si Yaya Bining. So, suluron daw ilang buhok. Kailan magsulod? Pagkuha na siya kuto, suluron daw sila. At ang lahat ng matutuklasang may kuto, gagamit ng espesyal na shampoo na kontra kuto. Maliwanag. So, katong mga dagang kuto, pagamiton daw sila katong shampoo nga pangpakuhag kuto. Maron light alis. Tumango ang lahat. Nidupan daw tanan ni inana. Doon natuklasang si Yaya Bining ang may pinakamaraming kuto sa ulo. So dito nila nabalaan nga si Yaya Bining daw mo'y pinakadaghang kuto nilang tanan. Nagulat din sila nang malamang pati sina ate at kuya ay may kuto na rin. So balin nila, batong ilang ate o kuya mo to siya katong gasigig sunlog nila kaniha. So sila pud na pud sila kuto. Palagay ko, Yaya Bining, mukhang sa iyo nahawa, una ni inay. Si ate naman, para kuto lang, maktol ni Yaya. So ingos nanay Myrna nga, murag, si kanilang Yaya Bining, magdiha niya gagikan god ang kuto ni Janet. Nagkatakod-takod na ang mga kuto. Walang sinayang na sandali si Nanay Myrna. Nang gigigil na binuhusan ng shampoo na pangkuto ang buhok ni na Janet at Jik at kinuskus habang bumula. So, wala na sila gikuan ang panahon. Ila nang kuanan og shampoo ng ulo ni Jik at Janet. Doon ilahang sigig inana og kamot para makuha gutong mga hugaw-hugos mga ulo. Saglit na iniwan doon ang shampoo para umepekto at pagkatapos binanlawang maigi. Pati sina Yaya, ate at kuya. Masarap ang pakiramdam ng hindi nagkakamot. Tugon naman ni Janet. Ingus Janet dito nga. Siya daw sa paminaw ng dili daw magsigig pangatol sa ulo. Simula ng araw na iyon, marami ang pagbabagong naganap sa buhay ng buong pamilya. Lahat ay may kanya-kanya ng suklay. Ang mga babae ay hindi na nanghiram ng pang-ponytail, supil at ipit. At ang mga lalaki ay hindi na nanghiram ng sombrero, kanya-kanya na rin ng kanilang unan.
hindi na muling pinamahayan ng kuto ang kanilang mga ulo. So sukad atong naggamit sila atong shampoo then giayog sulod, wala na daw ni balik ang mga kuto sa ilahang ulo. Nalipay silang tanan. So diha nagkaan ato ang diha nahuman ato ang story. So nahuman naman atong story, kinsay makaingon nako og unsay ngalan atong tulo ka kuto? Si Kikatsu Kuto, dayon si Kurairai Kuto, dayon si si Kakiki Kuto. So silang duha, silang tulo ang tulo ka kuto sa ulo ni Janet o ni si Ashley Dikdik. Unsa may buhaton para dili ta kutohon? Sige binagsa ta, sige ikaw. Unsa may buhaton para dili ta kutohon? Oh, sige magsulod. Ikaw. Oh, mag-shampoo. Then, unsa pay lain? Para dili ta kutohon. Unsa may atong buhaton? Oh, dili magsigig painit kay makakuto kuno na. Unsa may lain pa? Para dili ta kutohon. Unsay atong buhaton? Dili manghulam og unlan. Kailangan na atay gamit nga dili pahulam sa uban. Sakto, dili manghulam og sudlay. Kay ngano daay kung manghulam og sudlay? Matakdag kuto. Wata kabalo kung atong gihulaman nga sudlay, gikuto pod siya. Giingon na to sa atong mama, dili. Kaya nga naman kailangan itong gingo sa atong mama. Para hingutan. Kasi may ganahang kutuhon. Kaya nga mang dili mo ganahang kutuhon. Katol sa ulo. Magsige mong pang inaana dito. Mamugad sa ulo. Daghan ang alagas ulo. Hugaw kayo lantawon. Unta na amoy nakatunan sa atong story karon and ma-apply ninyo siya, magamit ninyo siya na inyong mga nakatunan sa inyong pang adlaw-adlaw na inyong real life setting. So, thank you kaayo sa pagpaminaw and have a good day ahead. Thank you so much.